Forces of the Philippines Chief of Staff has already clarified this multiple times that there is no such thing as a military junta within the Armed Forces of the Philippines. Armed Forces of the Philippines iginiit na walang nagbabalak ng junta sa kanilang organisasyon. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Mga aligasyon ni resigned Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, tinawag na destabilisasyon ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Tayo bilang law enforcement agency, bilang law agency, bilang taga-usig, may mga pamamaraan din tayo para makuha natin yung jurisdiction over it. Pagkansela sa passport ni Attorney Harry Roque, pinal na ayon sa Department of Justice. If I'm needed for investigation again, yes, I'm willing to come back. Willing po akong bumalik dito kung sakaling padalan po nila tayo ng imbitasyon para makatulong sa kanilang investigation. Quezon City Representative Arjo Atayde at Caloocan City Representative Dean Asistio handang bumalik sa Independent Commission for Infrastructure kung kinakailangan. Marami na tayong mga complaints, mga nakakausap natin, mga local businessmen. Pero nabahala ako na yung when the European ambassadors and some ambassadors of the different countries and the American and European Chamber started to complain na pati sila have been subject to harassment by BIR through the LOA. Bahagi ng koleksyon ng buwis mula sa Letter of Authority binubulsa umano ng ilang kawani ng Bureau of Internal Revenue ayon kay Senador JP Ejercito. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kinundi na ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang mga aligasyon ni Zaldico. Ayon sa presidential son, tila may ibang pakay ang dating mambabatas sa kanyang ginagawa at sinasabi laban sa kanya at kanyang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Git pa nito, destabilisasyon at hindi revelasyon ang ginawa ni Ko. Ito ang balita ni Rosalie Gaz. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Yan ang tawag ni Presidential Son at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kay Zaldico, nagbitiw na kongresista at dating House Appropriations Panel Chairperson. Kasunod yan ang panibagong aligasyon ni Ko na bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpasingit umano ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2025 national budget, may mga insertion din umano si Congressman Sandro. Nagkakahalaga umano ito ng nasa 50.9 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Pero babala ni Representative Marcos sa publiko, walang kredibilidad si Ko na layon anyang pabagsakin ng gobyerno para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Destabilisasyon at hindi revelasyon ang mga akusasyon nito ayon sa Presidential Son. Dagdag pa nito, batay sa intel, may ginawa ng pakikipagkasundo si Ko sa mga makikinabang kung babagsak ang gobyerno. Tinawag din nito si Ko na bagong kampyon ng DDS Group at kasinungalingan ang mga pahayag nito.
Inihayag din ni Congressman Sandro Marcos na kaya tinanggal si Saldico bilang House Appropriations Panel Chairperson ay dahil natuklasan ng House members ang kasakiman at katiwalian nito. Si Corinne umano ang may pakana ng Sagasa. Sagasa ang tawag ni Navotas City Representative Toby Chanco sa ginawang pagsingit ng flood control projects ni Saldico sa distrito ng walang kaalam-alam ang isang kongresista. Samantala, inihain na ng Makabayan lawmakers ang House Resolution No. 515 para makapagsagawa ng malalimang investigasyon ng Kamara sa mga seryosong aligasyon sa PBBM administration. Partikular na ang mga pahayag ni Saldico at dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Mas ang nangyayari dito, ginagamit na yung linyang destabilization para patahimikin ang testimonya or statements ni Saldico, pati yung corroborating statement ni Yusek Bernardo. No, so cover up na po ang ginagawa at ngayon dumalapit na tayo sa actual na panunupil kasi ginagamit na yung salitang destabilization. Ito'y lalo na't ayon din sa pinakabagong aligasyon ni Ko ay direkta na umano nitong nakausap si PBBM kaugnay ng budget insertions. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions. Muli namang umaapela si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima kay Ko na umuwi na ng Pilipinas at panindigan ang mga aligasyon nito. So ilan pa kaya mga video na yung mga ilalabas nila? Kasi pag mga ganyan-ganyan lang, kasi hindi natin maiwasan isipin na meron pang ibang agenda kung ganyan ang style ng pagpapalabas ng mga exposés, revelations, disclosures. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Final and executory na ang pagkansela sa pasaporte ni Attorney Harry Roque. Ito ang binigyan diin ng Department of Justice matapos sabihin ni Roque na iaapilan niya ang desisyon ng korte. Umaasa naman ang DOJ na mapapauwi ito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ito ang balita ni Dante Amento. Tayo bilang law enforcement agency, bilang law agency, bilang taga-usig, may mga pamamaraan din tayo para makuha natin yung jurisdiction over him. Pinal na ang pagkansela sa passport ni Attorney Harry Roque. Ito ang sagot ng Department of Justice o DOJ sa dating presidential spokesperson na nagsabing magpa-file siya ng motion for reconsideration dahil mali umano ang desisyon ng Pasig City Regional Trial Court. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, agad na ipatutupad ang kautusan kahit na maghahain pa ng motion si Roque sa desisyon ng korte. Target ng kagawaran na mapauwi ito sa bansa sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at walang balidong dahilan. No? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman.
Kinansila ang pasaporte ng dating palace official kaugnay ng kinakaharap nitong kasong human trafficking. Humingi na rin ng Interpol red notice ang pamahalaan laban kay Roque para pwede siyang arestuhin habang nasa ibang bansa. Ayon kay Acting Secretary Vida, gumagawa sila ng hakbang para harapin ni Roque ang mga kaso na isinampa sa kanya sa Pilipinas. Hindi naman idinitalya ng opisyal kung ano ang ginagawa ng pamahalaan. Ayaw ko namang ipabasa sa ating mga katunggali, di ba? Sa ating inuusig, yung gagawin ng gobyerno o ng Department of Justice. Sa kabila nito, sinabi ng DOJ na depende pa rin sa host country o kinaroroon ng bansa ni Roque kung makipagtulungan o kikilalanin nito ang red notice. Gayunman, gagawin ng pamahalaan ang mga paraan upang maiharap si Roque sa hukuman dito sa bansa. Kung umabot tayo sa punta ng may red notice at ipapatupad to, call na yun ng bansa kung nasaan siya, kung igagaling na rin non-refoulement principle. Dagdag din ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. sa ngayon hindi rin nila matiyak ang issue ng paghingi ng asylum ni Roque. Din namin natitiyak ko anong status ito dahil madami mga iba-ibang reports na sinasabi na nagbukas na to at naglipat pa daw siya ng application. Samantala, inamin ng DOJ na wala silang ginagawang investigasyon laban kay Undersecretary Jojo Cadiz. Si Cadiz ay binanggit ni Zaldico sa kanyang inilabas na video na tumanggap ng pera o bagman ng Pangulo. Nagbigay-an niya siya ng pera kay Cadiz at ang DOJ official naman ang nag-deliver sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Paliwanag ng DOJ, wala kasi silang jurisdiksyon upang imbestigahan si Yusek Cadiz kundi nasa ombudsman. Ang taga-usig at nagpapanagot sa mga lingkod bayan na nagkamali sa kanilang tungkulin o may pananagutan na kriminal, ang taga-usig ay ombudsman. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ni Yusek Cadiz. Simula noong November 21 ay nakalive na sa DOJ si Cadiz pero hindi naman na niya ito nagtungo ng ibang bansa at empleyado pa rin siya ng kagawaran. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa masabi ng Department of Justice kung nasa bansa pa o nakalabas na ng Pilipinas si Cassandra Leong. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, hindi sapat ang mga hawak nilang impormasyon para matukoy ang kinaroroonan nito. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-aalok sila ng 1 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagsasabi kung nasaan si Ong. Yes, we confirm that we're having difficulty. Precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to, mga kapatid, di ba? We need more information. Suma sa ilalim pa sa verifikasyon ng Department of Foreign Affairs ang ulat hinggil sa umunoy pagkakaaresto kay Attorney Harry Roque sa The Netherlands. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, naipag-ugnayan sila sa Philippine Embassy sa The Hague kaugnay nito. Ngunit wala silang nakuhang kumpirmasyon kaugnay ng issue. Actually, wala kaming nakuhang confirmation. We were talking to the Philippine Embassy in The Hague. Yung binanggit nila na just in, we will never got any confirmation. Kinumpirma naman ng kalihim na kinansila na nila ang pasaporte ni Roque kasunod ng desisyon ng korte sa kanyang kaso. Maaari naman anyang umapel rito ang dating kalihim ngunit may proseso para dito. Pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang mga kumalat na balitang naaresto na siya ng mga otoridad sa The Netherlands. Sa isang social media post, sinabi mismo ni Attorney Roque na walang katotohanan na siya ay naaresto na. Katunayan, mayroon pa siyang nakaschedule na flight na patungo ng Vienna, Austria ngayong November 25 kung saan ipinakita pa nito ang larawan ng kanyang flight ticket. Hearsay o chismis lamang. Ganito ay nilarawan ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang mga alegasyon laban sa kanya nang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Itinanggi rin ni Caloocan City 3rd District Congressman Dean Asistio ang mga alegasyon sa kanya. Ito ang balita ni Jed Neresina.
If I'm needed for investigation again, yes, I'm willing to come back. Willing po akong bumalik dito kung sakaling padalan po nila tayo ng imbitasyon para makatulong sa kanilang investigation. Handang bumalik kung kinakailangan. Ito ang tiniyak ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio matapos humarap ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isinagawa ang pagdinig ng dalawa sa pamamagitan ng executive session. Ayon kay Representative Atayde, voluntaryo siyang pumunta sa komisyon para patunayang walang katotohanan ang mga aligasyong ibinabato sa kanya. Partikular na ang pagdadawit sa kanya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa nakaraang Senate Blue Ribbon hearing na nagsulisit umano ng pera mula sa kanilang construction company. Oh, I'm sure everyone wants an answer as well. I told the people I'll answer at the proper form at the proper time. And this is it po. I also have my affidavit. And I'm ready to answer po. I'll lay the cards on the table. Facts lang po. I don't wanna invalidate the feelings of people towards the gravity of the situation if I deny. So I had to gather all the evidence backing the allegations against me to prove my innocence po. Dagdag ng mambabatas, inalok umano siya ng ICI kaugnay ng pagkakaroon ng executive session. They asked me po, before the the guidelines of the live streaming came out, they asked me po, because as I said, I volunteered, I think about 2 weeks ago po when I wrote a letter, and they asked either a live streamer or not. In respect to the commission, they asked naman po, and I just replied. Samantala, ipinaliwanag naman ni Representative Asistio ang dahilan ng kanyang paghiling para sa closed-door hearing. Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng judgment by publicity at baka meron po tayong mga sensitibong masabi sa ICI na hindi muna kinakailangan lumabas sa publiko para ho hindi maka-abala sa investigasyon na isa. Bukod dito, nanindigan si Congressman Atayde na wala siyang itinatago at ang pagharap niya ngayong araw sa ICI ay upang marinig ang katotohanan sa kabila ng mga aligasyon. It's all hearsay po, sir. Kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father. You know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And Para naman kay Congressman Asistio, tell-all na siya sa kanyang unang pagharap sa independent body. Handa rin niyang ibigay ang anumang dokumento na kailangan ng komisyon sa investigasyon. Wala naman po dapat itago kaya lahat po sinabi natin. Pagkatapos po nung aming pag-uusap kanina, may mga certain documents po na hinihingi sa akin from our office. At ang sabi ko po, willing po kami itong ibigay, bigyan lang kami ng enough time. So I think by Friday masasabita po na. Kung paano po yung naging proseso nung aming budget sa aking distrito from NEP to GAB to GAA para po makita nila kung saan po nagkaroon ng discrepancy sa pagpapapondo sa aking distrito. Sinabi rin ng mambabatas na isang beses na lang din nakita si Curly Diskaya na siyang nagdawit sa kanya sa issue. Nag-meet po kami once, that was November 2024, nung meron pong awarding doon po ng Kapaginaldo sa AFP, isa po ako sa mga awardee. At si Mr. Diskaya po ay nandoon bilang presenter ng award. Nag-meet po kami, once lang, tapos parang pinakilala lang po ako. Yun lang po. Ngayon ay wala pang pahayagang ICI kaugnay ng naging pagharap ng dalawang mambabatas, maging sa dahilan kung bakit naaprubahan ang pagkakaroon ng executive session o closed-door hearing ngayong araw. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Asahan pa ang pagkakahuli sa mas malalaki pang personalidad na sangkot sa kontrobersyal na flood control project scandal. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, kabilang dito ang mga kontraktor, senador at congressmen na siyang isusunod sa loob ng susunod na 5 linggo. Muli namang tiniyak na opisyal na walang ibibigay na special treatment sa mga ito. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa 7 iba pa na may arrest warrant dahil sa kaso hinggil sa questionableng
flood control projects. Mayroon namanong scheme ng pangungurakot na ginagawa ang ilang kawani ng Bureau of Internal Revenue. Isiniwalat pa ni Senator J.V. Ejercito ang umano'y hatian sa koleksyon na ibinubul sa umano ng mga tauhan ng BIR. Ito ang balita ni Asher Kadapan. Marami na tayong mga complaints, mga nakakausap natin mga local businessmen. Pero nabahala ako na when the European ambassadors and some ambassadors of the different countries and the American and European Chamber started to complain na pati sila have been subject to harassment by BIR through the LOA. So they're weaponizing the LOA for corruption. Kung may SOP sa maanumalyang proyektong pang-infrastruktura, mayroon namang LOA o Letter of Authority sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito ang inihayag ni Senador J.V. Ejercito matapos makatanggap ng mga reklamo kaugnay ng pag-abuso sa tax audit at proseso ng investigasyon ng naturang ahensya. Ini-issue ng BIR Regional Director ang LOA para bigyan ng kapangyarihan ng mga revenue officer o examiner na siyasati ng mga taxpayers' books of account. Ngunit ayon kay Senador J.V., inaabuso ito ng mga kawani ng BIR na target hindi lang ang mga lokal na negosyante kundi maging mga foreign investor. Siguro as early as 2 years ago marami nang umaangal na kahit yung mga nakaraan na nilang fiscal years sa kanilang mga negosyo na cleared na through LOA binubuksan ulit. So sa akin I don't mind na it's a revenue generating. We support any revenue generating measures by the government agencies like BIR, pero wag naman yung aabusuhin. We have to strike a balance kasi this will not give us give a good signal of course for local and both foreign investments. Isiniwalat pa ni Senador J.V. Ejercito ang umano'y hatian sa pagitan ng mga sangkot na kawani ng BIR sa mga hindi ipinapasok na nakokolektang buwis. Umaabot anya ito ng daan-daang milyon o maaaring bilyong-bilyon na rin sa ilang taon na umanong korupsyon sa loob ng ahensya. Kasi yung 70% na nakokolekta hindi pinapasok. Baliktad, yun ang napupunta sa bulsa. 30% lamang na ang pinapasok. Kaya nga 30% lang yung sa target ang from 6 billion, 2 billion lang yata ang kanilang na-raise. So, parang nakakalungkot na lahat na nasangay, di lang DPWH, lahat na gumagawa ng kanya-kanyang diskarte. Nakakalungkot. Ayon pa sa senador, mas lumagana pa ang gawain ito ng ilang BIR personnel mula 2022 hanggang 2025. Ang alam ko hanggang RD level. Yung kung meron mang remittance sa taas yan ang hindi natin alam pa. Pero ang naririnig ko sa mga businessmen hanggang regional director level, yun yung mga talagang examiners, yun yung mga kumakausap sa mga negosyante. Rekomendasyon ni Ejercito magpatupad ng reforma sa BIR at magkaroon ng malinaw na polisiya upang maiwasan ang pag-aabuso sa pangongolekta ng buwis. Una nang sinispinde ni BIR Commissioner Charlito Mendoza ang pag-i-issue ng LOA at mission orders. Gayun din ang lahat ng field audits and operations, bunsod ito ng umiigting na alalahanin ng publiko sa issue. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala pa rin suportang makukuha sa Armed Forces of the Philippines ang anumang grupong nagtatangkang pabagsakin ng pamahalaan. Iginidi ng AFP na walang military junta sa kanilang hanay at nananatili silang tapat sa konstitusyon. Panawagan din ng militar sa organizer ng trillion peso March rally sa linggo, bantayan at tiyaking maayos ang isasagawang kilos protesta. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Our Armed Forces of the Philippines Chief of Staff has already clarified this multiple times that there is no such thing as a military junta within the Armed Forces of the Philippines. Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines na walang military junta.
Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi sila sasali sa anumang hakbang na labag sa konstitusyon. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na mayroon umanong ilang retiradong pulis at military officials na nagpapaabot ng mensahe sa kanya ng tangkang pabagsakin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat nilinaw ng senador na walang aktibong militar sa mga nagpapaabot ng mensahe sa kanya, nilinaw ng Sandataang Lakas na hindi sila susuporta sa anumang planong baguhin ang pamahalaan at mahigpit silang sumusunod sa konstitusyon at sa mga legal na proseso. Sa Armed Forces of the Philippines po, wala pong tuwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game na pwede po nating i-restart. Dagdag pa ni Colonel Padilla, ilang beses nang naranasan ng Sandataang Lakas ang kudeta sa mga nakaraang panahon. Kaya alam ng mga opisyal ang kaawa-awang naranasan ng mga sumama noon sa pag-aaklas. Ang magiging reset dito is yung bansa natin. So we lose tourism, we lose economic prosperity, may walang mga nag-i-invest sa ating bansa. Hindi po gusto ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na mangyari ito. Ayon kay Colonel Padilla, nirirespeto nila ang opinyon ng mga retiradong opisyal kaugnay sa pagpapahayag ng pagkadismaya sa gobyerno. Ngunit kung labag na sa konstitusyon ang kanilang gagawin, mayroong tamang ahensya na kikilos laban dito. Samantala, wala namang nakikitang banta ng panggugulo ang AFP sa ikalawang trillion peso March Rally sa Linggo na isasagawa sa EDSA People Power Monument. Hindi pipigilan ng AFP ang karapatang magpahayag ng hinaing ng taong bayan sa nangyayaring korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan sa infrastructure project, pero panawagan ng AFP sa mga organizer, tiyakin na hindi magkakaroon ng kaguluhan sa rally. Help us to police the ranks of those who are going to attend this. This is, ang security nito is everyone's responsibility. Lahat po tayo is in one common goal na mapalabas natin itong ating hinaing, but of course through constitutional ways, through the bounds of the law, and through peaceful means in general. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw o malinaw para kay Vice President Sara Duterte ang kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Ayon sa Vice Presidente, walang kwestiyon sa kanyang kahandaan na gampanan ito. Sa panayam kay VP Sara kanina, sinabi nito na batay sa nakasaad sa konstitusyon, batid niya na mandato ng Vice Presidente na pumalit sa pamumuno sakaling mamatay, magkaroon ng permanent disability, matanggal o magbitiw sa katungkulan ang Presidente. Ayon kay VP Sara, tumakbo siya bilang Vice Presidente at iprinisinta ang kanyang sarili sa sambayan ng Pilipino na alam niyang siya ang first in line sa succession at wala niyang tanong dito kung ano ang kanyang dapat gawin. Nakabalik na sa Ukraine ang mga delegado na nakipagpulong sa Estados Unidos at Europe sa Geneva, Switzerland, ugnay ng proposal na peace plan sa Russia. Sa isang mensahe, sinabi ni President Volodymyr Zelensky na mas doable na ang mga kailangang hakbang upang tuluyan ng matapos ang giyera sa pagitan nila ng Russia. Matapos ang pagpupulong sa Geneva, hindi na 28 points ang nakapaloob sa draft ng peace plan na iminumungkahi ng US. Naiulat na rin anya ng mga delegado ang bagong draft ng mga hakbang sa peace plan. Nakatakdang makipag-usap si Zelensky kay US President Donald Trump para sa mga sensitibong issue kaugnay nito. Bumagsak ang isang drone ng US Air Force sa South Korea. Ang nag-crash na MQ-9 Reaper drone na nakatalaga sa Kunsan Air Base ay bahagi ng isang squadron na permanenteng nakatalaga sa South Korea sa gitna ng umiigting na tensyon ng militar sa rehiyon. Ayon sa pahayag mula sa 8th Fighter Wing ng Air Force. Nasangkot ito sa isang insidente habang nagsasagawa ng regular na misyon malapit sa Maldori Island.
Wala namang napaulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Dalawang mountain climber ang nasawi matapos mahulog sa pinakamataas na bahagi ng Mount Cook sa New Zealand. Bahagi ang dalawa ng isang grupo na nagsisikap umakyat sa 3,724 meter high na summit. Wala pang inilalabas na pagkakakilanlan ng mga otoridad sa mga nasawi, ngunit sinasabing isa rito ay kilalang mountain guide. Dumulog sa National Police Commission ang isang babaeng nakaranas umano ng pang-aabuso mula sa pulis sa Bacoor, Cavite noong Sabado. Ayon sa biktima, unang hinanap ng mga otoridad ang kanyang boyfriend na target ng drug operation. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sinabi po nila sa akin na dahil wala naman po silang ibang nakuhang any illegal things or ano man po, ako na lang daw po ang kanilang kukuhain bilang kabalit po na hindi po nila ako kukuhain or ikukulong. Yung team leader na daw po ang may bahala sa akin. Formal na naghain ng reklamo sa National Police Commission ang grade 9 student sa Bacoor, Cavite na biktima umano ng pang-aabuso ng pulis. Sa kanyang pagdulog sa Napolcom, idinitalye nito ang ginawa sa kanya ng team leader ng grupo na nag-operate laban sa iligal na droga. Ayon sa biktima, hindi siya ang target ng operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG, kundi ang kanyang boyfriend. Subalit, hindi natagpuan ng mga pulis ang kanyang kasintahan. Wala ring iligal na droga na nakita sa kanilang bahay, kaya't ibinaling na lamang umano sa kanya ang atensyon. Sinabi na po ng team leader na siya na daw po ang bahala sa akin. Doon po ay pinalabas na po ang mga kasama niya sa aking kwarto. Matapos ang pang-aabuso, binitbit umano ng mga pulis ang ilang mga gamit sa kanilang bahay, gaya ng sapatos, motorsiklo, mga alahas, 2 helmet, alkansya at ang kanyang cellular phone. Ang sabi po ni Police Lieutenant Sir Maristela ay kung gusto ko daw pong makuha ang aking cellphone ay magkita na lang daw po ulit kami. 2 pang biktima ng pagnanakaw ang nagsalaysay din ng umano'y ginawa ng mga tauhan ng PDEG. Kwento ng pinsan ng biktima na si alias Stephen, hinalughog din ng mga pulis ang kanyang kwarto at pilit na pinabuksan ang isa pang kwarto ng kanyang tiyuhin na matagal nang nakapadlock. Pagbaba ko po, binatok-batukan po ako, tinulak. Tapos pinagbantaan po na bubuglugin daw po ako sa loob ng kwarto. Tapos ikukulong din daw po kasi yung pakay nila na hindi ko po malaman kung ano, hindi po nila nakuha. Parang ang kapalit po ako na rin daw po yung kukulong, pati yung pinsan ko po. Sinabi ng National Police Commission na agad nilang iimbestigahan ang isinampang administrative complaint ng biktima at sinigurong tatapusin ang investigasyon hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob lamang ng 60 araw. Sinasabi ko na, harap-harapan ko na sinasabi, walang puwang ang panggagahasa, walang puwang ang pagnanakaw sa loob ng Philippine National Police. You will contend with the National Police Commission. Tatapusin natin ang maliligayang araw nitong si Police Lieutenant Ram Rojun Pastor Maristela. Tapos na ang maliligayang araw mo. Totoo, mag-file ka kung gusto mo. Pero alam mo na ang ending mo. Nauna nang inalis ng PNP Drug Enforcement Group ang 14 nilang tauhan sa Police Regional Office 4A dahil sa insidente. Tanggal din sa pwesto ang commander ng PNP DEG Calabarzon dahil sa command responsibility. 8 sa mga ito ang nasa Personnel Holding and Accounting Unit na, habang tuloy naman ang manhunt operations sa 6 na iba pa. Wala po sila that time sa office po kung saan kami nagpunta, sir. And hindi rin po sila makontak. At least we're trying to contact them and at least sana to convince them to appear. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinikilala ng pamahalaan ng Pilipinas ang malaking problema sa plastic pollution na kinakaharap ng mundo. Kaya naman binibigyang halaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga makabagong teknolohiya
na magbibigay solusyon sa problema. Samantala, nangako si PBBM ng patuloy na pagsusulong ng pamumuhunan sa renewable energy. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Plastic pollution is emblematic of this new era of challenges. Global in scale, persistent in impact, and deeply entangled with the way economies grow. It affects biodiversity, public health, supply chains, the lives of our coastal and urban communities. Nananatiling malaking hamon sa Pilipinas ang problema sa walang habas na pagtatapon ng basurang plastik sa kapaligiran. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaki ang masamang epekto nito sa mga komunidad at maging sa supply ng pagkain. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa opening ceremony ng International Atomic Energy Agency o IAEA, International High-Level Forum on Nuclear Technology for Control Plastic Pollution sa Pasay City kanina. Ayon sa IAEA, aabot sa 2,000 truck ng basurang plastic ang nakokolekta kada araw sa buong mundo. Kaya malaking problema ito lalo na pagdating sa pang-ekonomiya. Because this is affecting our economies, this is affecting communities, this is affecting, for example, in the case of marine pollution, coastal communities. Ayon kay PBBM, hindi sapat ang regulasyon para masolusyonan ang plastic pollution. Nangangailangan ito ng makabagong teknolohiya. Addressing it requires going beyond regulation and advocacy. It requires technology that is credible, scalable, grounded in rigorous science. Kaya naman welcome sa Pangulo ang paggamit ng radiation technology upang ma-recycle ang plastics. But beyond the demonstration of breakthrough nuclear technology, it is a prototype of the future circular economy. It shows how radiation technology can enhance polymer properties, reduce material degradation, create new industrial uses for plastics where there were none before. Samantala, binisita naman ng Pangulo ang Ningning 6.55 megawatt peak solar rooftop power facility sa Naik, Cavite. Sinusuportahan nito ang isinusulong ng pamahalaan na paggamit ng renewable energy. Nangako si PBBM na patuloy na magsusulong ng pulisiya at pamumuhunan para sa clean energy. On our end as the government, we will continue improving our processes so we can promote and support and accelerate more innovative, renewable energy projects just like this. Del Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglunsad ng makabagong programa ang Baguio City Health Services Office upang palakasin ang health promotion sa pamamagitan ng teknolohiya. Tampok dito ang mga web at mobile applications sa binuo ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Ito ang balita ni Grace Doctolero. As we know po, our barangay health workers, they are the health promotion officers at the barangay level. So marami pong trabaho ang barangay health workers, sa totoo lang. And our mobile applications and systems will help our barangay health workers in a way na this will unburden them of some tasks. Mas pinadaling paghatid ng serbisyo. Ito ang inaasahan sa ipatutupad na bagong programa ng Baguio City Health Services Office. Sa ilalim ng Leveraging Technology for Health Promotion, mas lalakas at mapadadali ang pag-abot ng impormasyon tungkol sa kalusugan sa mga residente ng lungsod. Yung isa pong mobile application natin on immunization, instead of the BHWs physically visiting yung parent, for example, or yung household na merong batang babakunahan na, yung app po ang mag-a-alert dun sa guardian nung vaccination schedule po ng bata. Pinangunahan ng CHSO Health Education and Promotion Unit kasama ang Department of Health at ilang universidad ang pagpapakita ng mga web at mobile app na gawa ng mga estudyante para sa iba't ibang health concerns. Tampok dito ang STI-HIV web app ng Data Center College of the Philippines. Gayon din ang Hypertension at Immunization mobile app ng Informatics Baguio at Maternal Health at Nutrition web system ng UP Baguio. Ayon kay Romel de Guzman, CHSO HEPO Chief, bahagi ito ng Smart City Initiative ng lungsod.
to use digital innovation solutions to address po yung mga priority health outcomes of the city. So 8 po actually yung priority health outcomes of the city, pero 4 po yung napili ng ating pong mga schools. So they chose number 1, immunization, number 2, hypertension, number 3, STI, HIV, and number 4 is yung nutrition and maternal health. Yun po yung mga napili nila. So they develop mobile applications or systems that will help address po yung mga priority health outcomes. Ayon kay Di Guzman, malaking tulong ang mga app para mas maabot ng lokal na pamahalaan ang kabataan sa pamamagitan ng mga digital platform na madalas nilang gamitin. Inaasa mapapadali ng mga teknolohiyang ito ang pagkuha ng health information at masusuportahan ang mga health programs ng lungsod. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang lalakas pa ang bagyong Verbena bago maglandfall sa northern portions ng Palawan ngayong gabi. Samantala, nakararanas pa rin ang mga pagulan ng malaking bahagi ng Luzon bukas dahil sa shear line at northeast monsoon o amihan. Ang detalye ay ihahatid ni Charmaine Varilla, weather specialist ng DOST Pag-asa. Base nga sa ating latest satellite animation, si Bagyong Verbena nga ay padaan na nga dito sa may coastal waters ng Cuyo, Palawan. At sa ngayon, may taglay na lakas ng hangin na umabot ng 55 km per hour malapit sa sentro at mga pagbugso na umaabot hanggang 70 km per hour. Patuloy nga rin niyang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. At sa ngayon, nagdudulot na nga ito ng mga pag-ulan na may kasamang mga pagbugso ng hangin sa may area ng Palawan, Mindoro Provinces, Western Visayas at Romblon. Samantalang yung trough nga nitong bagyo, ang siya naman nagdudulot ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito sa may parte ng Bicol Region, Northern and Eastern Samar, maging dito nga sa may Negros Occidental at Marinduque. Kasalukuyan din nagdudulot ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang shear line dito sa may area ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, buong Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at maging dito sa may Metro Manila. At Northeast monsoon naman ang siyang patuloy na umiiral sa nalalabi pang bahagi ng Northern Luzon. Base naman sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan nga natin na mamayang gabi ay maaari na ngang maglandfall muli itong si Bagyong Verbena dito sa may northern portion ng Palawan. At hindi rin natin inaalis ang posibilidad na sa loob ng 6 hanggang 12 oras ay maaari pang patuloy na mag-intensify o lumakas pa itong bagyo at umabot ng tropical storm category. Kung mangyayari yan, maaari magtaas ng wind signal number 2 dito sa may area ng Palawan at maging sa mga kalapit pa na mga lugar. Samantala, pagsapit ng bukas ng madaling araw, patuloy na ngayang nandito sa may West Philippine Sea at tatahak pakanluran, hilagang kanluran hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas naman yan ng madaling araw. At habang nasa labas nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy itong lalakas at maaaring umabot ng severe tropical storm category. Nakikita nga natin yung bahagyang pagbaba o pa west-southwestward na track nito dahil sa impluensya ng ridge ng high pressure area dito sa may parte ng China. At habang papaliw nga yung ridge ng high pressure area na yan, ay unti-unting tataas muli ang tatahakin nitong si Bagyong Verbena. Base nga sa nakita nating senaryo, patuloy pa rin nakataas ang wind signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern and central portion ng Palawan, kasama dyan ang Calamian, Cuyo and Cagayancillo Islands, Antique at ang northwestern portion ng Aklan. Kaya yung mga kababayan po natin dyan ay patuloy pa rin po mag-ingat sa peligrong dala ng mga malalakas na mga paghangin. And yung mga
areas outside wind signal ay makararanas pa rin po ng mga pagbugso ng malalakas na hangin dahil nga sa pinagsamang epekto ng northeast monsoon dito sa Luzon at nitong si Bagyong Verbena sa ibang bahagi ng Visayas maging sa mangilan-ngilang bahagi ng Mindanao ngayong araw. Bukas, kung saan itong si Bagyong Verbena ay nandito na nga sa may West Philippine Sea, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon na magdadala ng malalakas na hangin dito sa Luzon at makakaranas din ng malalakas na hangin ang iba pang bahagi ng Western Visayas and dito sa may parts ng Zamboanga Peninsula, Northern Samar, Eastern Samar at yung northeastern portion ng Caraga which is yung Dinagat Islands nga. At pagkalabas na nga nito ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday, although posible na tayong mag-lift ng wind signal sa mangilan-ngilang pangbahagi ng ating bansa, andyan pa rin nga yung malalakas na hangin sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Ilocos Norte, dahil yan sa patuloy pa rin na epekto ng northeast monsoon at sa may Mimaropa, Bataan, Cavite, Batangas at Western Visayas dahil sa posible pa ring hagip ng malalakas na hangin nitong si Verbena ang mga areas na to. Ang diameter o ang radius nga nito ay maabot ng hanggang 250 kilometers. Kaya hanggang sa makalabas ito ng ating PAR, andyan pa rin nga yung epekto ng malalakas nga na hangin nito. Sa dami naman ng mga pag-ulan na aasahan, ngayong araw nga dito sa may area ng Luzon, kasama dyan ang Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at dito sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, makararanas ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan dala ng northeast monsoon at ng bagyong si Verbena. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan ang aasahan dito sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Romblon, Aklan at Antique. Although bahagyang nabawasan na nga compared ng mga nakarang araw, mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga pag-ulan tulad nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bukas naman, asahan na nga natin na yung mga malalakas na mga pag-ulan sa Visayas o ay mawawala na, although magiging maulap pa rin ang malaking bahagi ng Western Visayas, pero dito nga magsishift na yung mga paulan sa may parte ng Northern Luzon dala nga yan ng shear line. At ang Apayao at Cagayan makararanas ng mga pag-ulan na abot ng 100 to 200 millimeters. Samantala, yung Kalinga at Isabela naman 50 to 100 millimeters. At pagsapit nga po ng Thursday ng hapon hanggang Friday ng hapon, patuloy pa rin yung malalakas na mga pag-ulan na dulot ng shear line dito pa rin sa areas ng Apayao, Cagayan, Isabela. Pinakamalakas pa rin sa may Cagayan na maaari pa rin umabot ng 100 to 200 millimeters. Kaya yung mga kababayan po natin, hindi lamang dun sa mga areas na direktang naaapektuhan ni Bagyong Verbena, maging dito sa mga kababayan natin sa Northern Luzon, kung saan direktang naaapektuhan ng shear line, ay mag-ingat din po sa peligrong dala ng mga malalakas na mga pag-ulan. Andyan pa rin yung mga pagbaha sa highly susceptible areas at pagguho ng lupa. In terms naman ng ating mga pag-alon sa karagatan, patuloy pa rin nakataas ang ating gale warning dito sa seaboards ng Northern Luzon, starting nga yan dito sa may Cagayan, including Babuyan Islands at pababa dito sa may seaboards ng Ilocos Region hanggang sa may Pangasinan. Kaya yung ating mangisda, lalong-lalo na nga yung maliliit na sasakyang pandagat, ay inaabisuhan na muna natin na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil delikado pa rin yung pagtaas ng mga pag-alon. Galing Goa, Camarines Sur at pauwi na ng Tabaco City ang gurong si John Richard Moreno ng Philippine Science High School Bicol Region Campus kasama ang 11 estudyante nang tumirik ang kanilang carpool sa Tiwi Albay pasado alauna kaninang hapon. Kwento ng guro, pinasok ng tubig ang kanilang sasakyan matapos na mataong dumaan sila sa bahagi ng Horohan sa gitna ng malakas na ulan na dulot ng Bagyong Verbena. Mistulan na rin naman ng waterfall sa mga dalisdis ng bundok na dinaanan nila. Umabot sila ng 47 minuto bago nakaalis sa lugar matapos i-rescue na may-ari ng sasakyan. Inilipat sila sa iba pang sasakyan at nakabiyahe muli matapos humupa ang baha sa lugar.
Itong malalakas na pag-ulan natin ngayon, Monica, hindi lang itong bagyong Verbene, pati yung shear line sa Northern Luzon, talagang ramdam ng ating mga kababayan dyan sa part na yan. Talagang meron talagang malalakas na pag-ulan. At ito naman Verbena naman, although mahina yung hangin, ito naman ay kumbaga widespread yung pag-ulan na nararanasan ng ating mga kababayan. Yung kaninang ano na yun, yung ang tawag doon, van, talagang medyo pagka ganun ang naranasan mo sa yung bang ma-under ka tapos yan, pagbaha yung sasalubungin mo, medyo ka na dapat. Kasi kami nung pagkaganyan, atras na kagad pagkaganyan mga sitwasyon. Kasi nga mahirap ilubog talaga sa tubig baha ang sasakyan. Hindi natin alam yung mga, kumbaga kung meron bang malalim na bahagi ng kalsada. Yun. Alam mo, minsan, matagal-tagal na to, medyo bata-bata pa tayo, minsan na kaming nalubog sa ganyan na hindi namin in-expect yung sinasabi mong biglang lalim. Tapos, buti na lang, presence of mind din ng driver, hindi binitawan yung gas kasi hindi pumasok sa tambucho yung tubig. Pero yun nga, delikado kasi po yan, hindi lamang dun sa ating mga sasakyan, pero hindi po kasi natin malaman, baka matangay yung sasakyan kapag malakas yung agos, malagay pa po sa peligro ang ating mga buhay. Kaya pag ganyan, ingat talaga. Tsaka pag ganyang buhos talaga yung ulan, nanggagaling sa bundok, at saka minsan yung talagang nangyayari dyan, yung mga drainage, barado na ngayon, So talagang ang baha, hindi mo may expect kasi kung ngayon, hindi binabaha yung lugar, pag sapit ng ilang buwan, pag umulan na naman, meron na palang baha. Nabanggit ba ng hindi ko masyadong na-catch kung nabanggit ng kanina ng pangalan nito. Ng uploader. Hindi na uploader, ating weather specialist. Pag-asa. Weather specialist ating Pag-asa. May inaasahan pa bang ilang bagyong papasok ngayon? So far sa monitoring natin, Monica, wala pa naman. Wala pa. So tanging yung ang nakaka-apektong weather system is the Amihan, yung shear line, yung manggaan ng malamig at mainit na hangin sa Northern Luzon, at ito nga itong Verbena na papunta na yan ng West Philippine Sea sa mga susunod na oras o sa bukas. Yun po ang sinasabi ng Pag-asa dyan. Pero sana wala na, no? At kung magkaroon man, sana matunaw yung bagyo kasi nakailan na rin tayo ngayong taon at hindi biro yung mga huling naranasan natin na malalakas sa bagyo. Isama mo pa yung mga failed na flood control projects na sana ay nakatulong na maiwasan yung mga ganitong mga senaryo. Pero yun na nga, sana wala na po pumasok ngayong taon. Sige. Samantala, ito na po ang ating mga naging kausing ngayong araw po ng Tuesday. Tuesday pa lang ba? Tuesday pa lang. Tuesday pa lang, Martes. Nadali ka doon. Oo, ngayong Martes. Maraming salamat at shoutout po kina Bonifacio Mojica, Cynthia Casoy at Edwin De Mejilio. Gayon din kay Jomar Magabulo, Ferdinand Montiel at Esmeralda Constantino Duo. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 145 at 16 na nagsasabi, iyong binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.